Paano tayo mag-a-apply sa TESDA online program? At ano ang mga courses na pupwede sa iyo? Ano-ano rin ang mga kurso na ino-offer nila? At sa dulo ng video ay ituturo ko rin kung paano tayo pipili ng kurso para makapag-enroll. Ano ba talaga ang TAP o TESDA online program? Ito ay isang online platform na nag-o-offer ng free, libre na technical education, skills development at saka mga vocational training course. Meron ba silang age limit? Ang TESDA-TAP ay para sa lahat na gustong matuto at wala pong age limit na kahit isang senior citizen po pwedeng mag-apply dito. Paano natin gagawin yan? Meron tayong step-by-step guide para makapag-enroll sa TAP. Unang-una, pupunta tayo sa eTESDA website. So, nandiyan yung link niya, yung kulay yellow na yan, at i-type nyo lang yan sa inyong browser. So, number 2, magkikreate na tayo ng account. Ay, i-click lang natin ang link na ilalagay ko rin sa description. Number 3, fill out nyo lang yung registration form. Number 4, confirm nyo lang ang inyong account at buksan nyo ang inyong email. Doon nyo siya makikita. And then, number 5, pwede na tayong tumingin ng mga kurso na pwede nating pag-aralan. Okay? At number 6, mag-enroll na tayo ng diretso para matutunan na natin ang mga kurso na pwede natin pag-aralan. So, ngayon gawin natin sa actual. So, unang-una, paano tayo mag-create ng account? So, mula sa ating browser, type nyo lang ang eTESDA. At unang-unang lalabas sa TESDA online program, i-click nyo lang din yan. Dito makikita nyo na kung ano mga pwedeng gawin, katulad yan, create an account, yung mga courses, pwede nyo tignan, ang how-to, kung meron kayong mga gusto matutunan, at mga FAQ, mga tanong sa course na ito. Okay, so ito yung top details. So mga top numbers, mga courses, meron silang 176, mga registered users, nandun din ang course enrollment, almost 1 million na nag-enroll, ano? At mga completers na sa 700. At tignan naman natin ang mga new courses. Yung mga bago, yan, meron silang visual graphic design, basic bookkeeping for SK Treasure, commercial and air conditioning installation, at saka technical drafting. Okay, tignan din natin sa baba. Yan, national yan, ano, kahit mula Luzon hanggang Mindanao, meron po tayong TESDA. Okay, so balik tayo sa taas. At umpisahan natin mag-create ng account. So, click here, pindutin lang natin yan. And then, papasok na tayo sa Program Privacy Notice. Scroll down nyo lang ang Privacy Notice. At sa ilalim yan, makikita nyo yung I agree to the TESDA online program Privacy Notice. So, click lang natin yan. And then, dito makikita nyo na yung new account details. So, username at password. Okay, so mag-create kayo ng username at ang password ay meron tayong kondisyon. So kung gagawin natin yan, yung password, kamukha niyan, 8 characters, ibig sabihin, 8 letra ang minimum. Kamukha niyan, kamukha ng pangalan na Peter. 5 letters na po yan, ano? So 3 na lang kailangan natin para mabuo natin yung password. So lagyan natin ng, meron tayong small letter, isang big letter, at wala pa tayong number, so lalagyan natin ng number at special character. Okay, so lagyan natin ng number 1, 2, yan, at isang special character, kamukha ng hash. Okay, so buo na yung ating password. Okay, at least minimum 8 characters, so 8 letters. Okay, so yan yung example natin ng password. Okay, pag kulang ng isa o merong kulang dyan sa requirements, hindi po pwede at hindi papasok ang inyong password. At dito, magkikreate na tayo ng new account. So, click nyo lang yung new account. So, since na meron na ako account dito, nakapag-create na ako, i-enter ko lang sa taas yung username at yung password. Ayan. And then, log in. Kung may account na kayo, click nyo ang login. Okay? So dito, paano naman tayo mamimili ng ating kurso? Ngayon, nasa loob na tayo ng dashboard ng ating TESDA. Okay, so makikita nyo sa kaliwa, merong site home, merong calendar, at merong my courses.
Yang my courses ay yan na yung kung ano ang naka-enroll sa inyo sa ngayon. Okay, meron akong 3 courses na kinukuha at pinag-aaralan. Okay? So, click naman natin ang courses dahil maghahanap tayo ng gusto natin na course. So, yan ang mga courses na available. Magsimula tayo sa 21st century skill, agriculture, automotive, construction, electrical, entrepreneur hanggang sa ibaba sa top courses with accessibility features. Okay, so try natin buksan yung top courses. Ito yung mga madalas na kinukuha ng mga course. Okay, so marami nag-enroll dito kamukha ng bread and pastry production, NC2 po yan, at saka food processing. So tignan natin ang bread and pastry production. Okay, so ayan, meron silang course na prepare cake. So paggawa po yan ng mga cakes and top CAF. Kung gusto natin mag-enroll dyan, i-click lang natin yung kulay blue na enroll. Okay? So, click naman natin ang mga courses categories. Yan. Yan lalabas na lahat ng mga main course at saka sub-courses. Okay? Isang course kasi meron pang 3 o 4 na sub-courses na pwede nyong pagpilian. Okay? So, kamukha niyan, punta tayo sa agriculture, sa construction, sa automotive and transport. Okay? Yan po ay under sa automotive, under ng automotive land and transport, meron silang automotive servicing. Yan, kita nyo. So, under nito, meron silang engine repair, meron silang technician, at saka engine technician. So, ang mga sub-courses, kamukha niyan, introduction to automotive servicing, performing periodic maintenance, diagnosing repair engine, saka repairing intake and exhaust system. Pero pang isa sa ilalim, diagnosis and overhauling engine. Yan yung pagbabaklas ng makina, no? So, lahat po yan pwede nyong i-take pero isa-isa. Meron po silang prerequisite, kailangan unahin nyo muna yung unang-una. So, gusto natin mag-enroll dito sa Introduction to Automotive Servicing. Okay, so makikita nyo dyan sa right side, Enroll Me. Yung kulay blue na yan. So, i-click lang natin yan para makapag-enroll tayo sa course na ito. Okay, balik tayo sa courses. Tingnan naman natin ang ibang pwede natin buksan. Kamukha niya Information and Communication Technology. Meron silang 3 subcategories dyan. So, pili tayo ng isa. Kamukha ng content creation. Para sa social media po yan. So, unang-una ay ang introduction to content creation. And then creating concept. And then translating concepts. And then propagating content. Okay, 4 lang po yung sub-courses nila. So, kailangan kunin natin yung introduction. Okay, nakikita nyo naman sa ilalim, merong enroll. So, i-click lang natin yung enroll para makakuha tayo ng ganyang course. Okay, at pagkatapos nyo, makikita nyo rin sa kanan, yung kulay blue, enroll me. Okay, so pag kinlik natin yan, automatic papasok na yan dun sa ating courses. Okay, you are enrolled in the course. Okay, so ayan na yung mga topics na kukunin nyo doon sa napili yung course na yan. Papanoorin nyo lang yung mga video na yan and then after nung dalawa na yon, mapanood yung video, pwede na kayong kumuha ng pre-test. So may test po para kung malaman nila kung natututunan nyo yung pinapanood nyo. So every two lessons, meron pong unit of pre-test. Okay? So, kamukha niya, may lesson 1, lesson 2, tapos yung pangatlo ay pre-test naman para doon sa napanood yung video. Okay? So, madali lang yan. Anytime, pwede nyong balik-balikan. At yung pre-test, pag bumagsak kayo, pwede nyo ulit balikan. Yun paniguro lang. Okay? Nakita nyo na may, okay, click natin ng My Courses. Nandun na sa ilalim yung Introduction to, okay, pagkukuha tayo ng pre-test, click lang natin yung pre-test and then attempt quiz now. Ibig sabihin, kukuha na kayo. Okay? Okay, mag-alala. Kahit dumagsak kayo dyan, walang kaso yan. Pwede nyo ulit-ulitin. O, ibig sabihin, ulitin nyo lang yung video na pinapanood nyo and then kuha ulit kayo na exam. Okay? Kamukha nyan. Test number 1. Which of the following is
an example of a video hosting platform? So, sagutin natin, YouTube. Okay, so mapili lang kayo at huwag kayong kabahan niyan dahil para naman sa inyo yung exam na yan at yung course na yan. Importante ay natuto kayo. Okay? Hanggang dito na lang at sana ay may naitulong muli kami sa inyo at huwag niyo lang kakalimutan na mag-like, subscribe at hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na ilalabas. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po muli at God bless.